Merong ikinakalat na kasinungalingan ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. 2 araw lang ito na upload. Kasali pa ako dito. Si Father Darwin Gitgano, umanib na daw sa Sabadista. Ayon itong sundalong Sabadista, 2 araw na upload, member ng SDA si Father Darwin Gitgano. Naku. Imagine, itong ikinakalat na mga ah, kaanib ni Ellen Goldwhite. At kung ating i-click ito, alam nyo, kung i-click natin to, ang lalabas, eto si Father Darwin ay kumakanta. Nay, kanta bitaw ako rin ng kantahon. Di mo ko nindot og tingog. Pero mga hug ng mga tiki. Ganong mahug bang Father? Mamakpak sila. Mao ni ang kanta. Ready na mo? Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan nangugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita way siguro. At sabi pa diyan, Happy Sabbath, Father Darwin. Okay. Tatalakayin natin ito dahil, alam nyo, ito mga ngaral ng Seventh-day Adventist ni Ellen Goldwhite na palaging umaangkin na sinusunod nila yung 10 utos. Di po ba sa 10 utos, huwag kang magsisinungaling. Pero alam nyo grabing propaganda nitong mga ngaral at pastor ng Seventh-day Adventist. Walang takot na ikalat yung mga kasinungalingan. Sasagutin natin. Samahan niyo ako. Kumusta? Muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin, bago ka lang o napadaan o mga taga-subaybay, huwag kalimutan na sa inyong pagsubaybay ngayon o napadaan ka lang na pindutin ang like. Huwag kalimutan ding mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ating mga kapatid? Maaari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o membership sa YouTube, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin itong ikinakalat ng Seventh-day Adventist na si Father Darwin daw ay Sabadista na. Ito, Father Darwin Gitgano, Sabadista na. Member ng SDA si Father Darwin Gitgano. Sundalong Sabadista. Meron siyang 1.7 thousand views sa 2 araw niyang pag-upload. Ganito talaga ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist. No? Walang takot na ikalat yung mga kasinungalingan. Kung naalala niyo ba, yung nagpakilalang madre, sinagot ko yan sa radio station namin dahil sabi niya galing siya sa Vatican, dilapin niya pa raw yun. Pwede yung kasuhan. Dalawa daw ang Vatican, Vatican I, Vatican II. Yung Vatican I ay yun nakatira ang Black Pope, sabi niya. At doon umano nakatira ang mga madre na pinabuntisan ng mga pari at obispo at doon ipinalaglag. At yung Vatican II, doon naman nakatira umano ang kasalukuyang papa. So, di talaga matakot itong mga Seventh-day Adventist na mga ngaral para magkakalat ng kasinungalingan. Tulad dito, Father Darwin Gitgano Sabadista na. At pag i-click mo ang naturang
video, ito Nay, lumabas. kanta bitaw ako rin kantahon. Di mo ko nindot og tingog. Pero mga hug ng mga tiki. Ganong mahug mong Father, mamakpak sila. Mao ni ang kanta. Ready na mo? Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan nangugma maoy kapakyasan. Inabuhita way siguro, apan ang kamatayon ta sigurado. Oh, so, happy Sabat daw umano. Father Darwin, ayon sa Sabadista, inaangkin niya si Father Darwin na Sabadista na naginip ng madaling araw tong umaga itong SDN na ito. Pero di yan di tayo magtaka bakit ganyan. Bakit? Dahil una, maliban na yung Seventh-day Adventist ay nagkakalat ng kamalian maliban sa kasinungalingan. Bakit kamalian? Imagine, pinangalanan na yung Bible, pinangalanan na, Latin Vulgate. Yung Latin Vulgate daw umano, Spanish translation. Gi-compile gyud ninyo nga Bible mao ang Latina Vulgata. Unya kanang Latina Vulgata secondary source of evidence ra na siya. Dili gyud na siya ang original nga lengguwahe. Kay ang Latina Vulgata Spanish na siya nga translation. O, imagine mo yan, maniniwala kayo sa Seventh-day Adventist na yan, ang Latina Vulgata daw, Spanish translation. Nako, research naman pag may time. Dahil, ipinakalat pa nyo yan sa social media. Pagkatapos, maling-mali. Latina Vulgata na yan, Latin Vulgate, kaya Latin ang translation. Mateo 16:18, et ego di coquiato is Petros et soperam Petram edificabo iglesiam iam et portain pirinon praebirabot adversos iam. Latina Vulgata, pagkatapos ginawang Spanish translation. Gi-compile gyud ninyo nga Bible mao ang Latina Vulgata. Unya kanang Latina Vulgata secondary source of evidence ra na siya. Dili gyud na siya ang original nga lengguwahe. Kay ang Latina Vulgata Spanish na siya nga translation. Imagine, ayon sa Sabadistang ito, ang Latina Vulgata, Spanish translation. Okay. Di tayo magtaka diyan dahil alam naman natin tatag sila ni Ellen Goldwhite, no? At dahil tatag sila ni Ellen Goldwhite, kahit ano na lang ang kanilang propaganda para makabingwit ng mga inosente. Grabe ang mga propaganda nila. Naalala nyo, sinagot na natin to dahil daming mga nagkukomento at nag-request. Bro Windel, kung pwede ba sagutin mo itong sinabi ng Seventh-day Adventist na obispo daw ng simbahang Katoliko, itong nagpahayag na ito. Halimbawa ito. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No,
By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible. Ang Si Pastor SDA, Pastor Cesar Dizon yan, ha? Kaya, yung mga kapatid natin nag-message sa akin, Bro Wendell, pwede ba pakisagot naman na bishop daw ito ng Catholic? Abay, natuntun natin. Nakita natin ang original. Ito pala'y isang artista. Pinasuot lang nila ng obispo para magmukhang obispo. At nang nalantad na, abay, tudo pinasinungalingan ni SDE Cesar Dizon na di daw niya pinakilalang bishop. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Jose, inamin na niya, aktor yon. Hindi daw niya pinakilala. Kaya, mga kapatid na tangay sa Seventh-day Adventist, isip-isip naman kayo kung paano kayo nagbiktima sa mga propaganda nitong mga ngaral sa Seventh-day Adventist. Di daw niya pinakilalang bishop, aktor. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Di talaga niya pinakilala. Okay. Balikan natin ang kanyang video, mga kapatid. Kayo ang maghusga. Mga Seventh-day Adventist, panoorin niyo pastor ninyo. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Sa palagay ninyo, mga kapatid, di niya pinakilalang bishop yon. Sabi pa niya, baka sasabihin yung naninira lang ako, bishop na mismo. At nang nahuli, anong sabi niya? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Yan. Pag mahuli, mga kapatid, pag mahuli, yun na. Todo palusot. Hirap talaga pag kasunduan. No? Hirap palusot. At di lang yan. Binanatan pa nila yung papa na yung tiara daw may nakalagay na Vicarious Filii sa banat. Si Cesar Dizon, lahat ng mga Seventh-day Adventist, merong isang Seventh-day Adventist na sabi ni Father Sunday Cometa, bro, kausapin mo to.
grabe ang dedication niya sa Seventh-day Adventist. Dito basta-basta madala. Rooted na umano. Isang babae, kinausap ko. Almost half day ang pag-uusap natin. Alam nyo, pagkatapos ng aming pag-uusap, yumakap sa simbahang Katoliko. Dahil, ito mga palpak na mga propaganda ng mga pastor ng Seventh-day Adventist, imagine, pinakilala pa, itinuro pa nila na yung tiara may nakalagay na Vicarious Filii. Balikan natin si Addison. Kung atin pong titingnan, ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarious Filii. Kalalabasan kapatid, 666. Bakit? Vicarious, 112. Total mo. Yun, nakalagay daw umano yan sa tiara ng Papa, mga kapatid. Yun ang pinanindigan. Kinopya na yan ng Iglesia ni Cristong kay Manalo. Pinanindigan niya ng Seventh-day Adventist. Pero alam nyo, nang nahuli natin sila gamit yung ministry magazine nila na yun palang nakalagay sa tiara Vicarious Filii ay imbinto lang ng SDing mga ngaral. Inilagay lang. Anong layunin? Para siraan ang simbahang Katoliko. Anong palusot ni inaamin ba ito ni Cesar Dizon na isang pastor ng Seventh-day Adventist? May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, mayroong ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago. So, galing mismo sa bibig ng Seventh-day Adventist, ha? Sila lang ang nagdagdag. At dahil alam pala nila na dinagdagan lang yon, binago lang yon, patuloy nilang ginagamit, mga kapatid, na propaganda na ang tiara ng Papa ay may 666. Kung atin pong titingnan, ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Yan ang ibig sabihin, umano, saan kaya napulot niya yan? Yung 3 korona. 3 level ng Diyos daw. At nakalagay daw, umano yan. Bakit sinabi niya nakalagay doon sa tiara kung alam niya na yun pala'y gawa sa kapwa nilang mga ngaral na Sabadista na wala naman, inilagay lang. Balikan muna natin, ha.
May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. So, galing na mismo sa bibig nila mga kapatid. At lalo na sa mga Katolikong natangay lang. Inaamin na sa mga nagpakalat na mga kasinungalingan na sila lang ang nagawa-gawa na Vicarious Filii. Idinagdag lang nila at patuloy nilang ginagamit na propaganda laban sa simbahang Katoliko. Kaya isip-isip naman kayo mga kapatid. No? Dahil ang pagkadaya ay maaring maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit, napakadelikado pagmadaya tayo, lalo na sa pananampalataya. Imagine, iginiit ng mga pastor na ito na katotohanan lang, na hindi kasinungalingan dahil sumusunod sa Ten Commandments. Pero nagpakalat ng kasinungalingan. Bakit? Balikan natin si Pastor, SDA Pastor, Chris Vacalares. Paggamit-gamit pa si Chris Vacalares ng Greek diksyonaryo. Wala daw sa Greek diksyonaryo na yung Sunday, nasa Cagayan yan si Chris Vacalares at daming mga pastor na gustong naghamon ng debate, lalo na yun si Julito, sa Malaybalay Bukidnon, di po ba gusto ka makipagdebate? Ngayong, mga Seventh-day Adventist, ngayong Pizza 19, Penticosande, Pizza 19, alas 6 sa gabi, nasa plaza kami sa Cagayan de Oro City. Kita-kita tayo, ha? Pastor Chris Vacalares, di po ba? Sa ibang mga radio programo, naghahamon ka ng debate. So, hope nasa Cagayan ka sa araw na isasagawa yung Bible Doctrinal Exposition sa Pizza 19, diyan sa plaza sa Cagayan. Malapit yung Divisoria. So, kita-kita tayo. Si Pastor Vacalares nanindigan sa kanyang programa, bago kayo mangaral, dapat aralin ninyong mabuti. Dahil mapahiya ang siktang tatag ni Ellen Goldwhite. Imagine, gumamit pa ng Greek dictionary. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriake. Okay? Which means Lord. Gikan sa root word nga Kyrios. Kyrios means Lord. Okay? Ang word nga day, gikan sa Greek word nga hemera. So kung imo na siyang illiteral pag-translate igsoon, that is Lord's Day. Dili Sunday. Kay ako i-challenge ang tanan mga CFD karon. Dirita sa gitawag og word study. Sa word study, unsay equivalent sa Sunday sa Greek. Kung ang equivalent sa Sunday, mao ang gitawag og Kyriake, asa ang mga lexical nga mga dictionary sa Greek nga nag-ingon ang Sunday is Kyriake. Dili na mabasa. So, sa mga din nakaunawa ng Cebuano, nilagyan natin ng caption, no? Di daw mabasa sa Greek na yung Sunday ay Kyriake. Ano yung Kyriake? Sabbath. Di daw Lord's Day, Sabbath. Di daw yan umano mabasa. Kaya nga sabi ko,
bago ka maghahamon dahil naghahamon, hinamon daw niya yung mga CFD. Lahat na CFD. Oh, well, magkita tayo sa Cagayan de Oro ngayong 19, Pastor Chris, at yung mga kasama ninyo. Una, di daw umano walang batayan sa diksyonaryo ng Grego na yung Sunday ay tinatawag na Koryake. Una, para di tayo magiging bias din dahil pinipili lang nilang referensya, mas mabuting gamitin natin yung una, bago gagamitin natin ang diksyonaryo. Ito, may diksyonaryo tayo, Greek, Collins, English, Greek Dictionary. Kaya sabi ko, bago kayo magpakalat ng maling propaganda, aralin nyo muna. Baka pag sasagutin kayo, mapahiya lang kayo at yung siktang inaniba niyo. No? Okay. Ano daw ang sabi niya? Ang Sunday, walang mabasa na tinatawag sa Greek Koryake. Sa mga hindi nakaunawa ng Koryake, Sabbath yon. Lord's Day o Sabbath. Di daw mabasa. Well, silipin muna natin ang The Ministry Magazine. Ito'y February 1938. Volume 11, number 2. Oh. Alam nyo ba kung ano ang mabasa dito? Palakihin natin sa pahina 12. Ito, pahina 12 ng The Ministry Magazine. Kita niyo? Sunday is still called Koryake. In Spanish is called Domingo, close parenthesis, Lord's Day. And in France, Dimanche, Lord's Day. So, nasa kanilang Ministry Magazine yan. Ginamit natin dahil sabi ni Pastor Bacalaris, wala daw mabasa na Sunday ay Koryake, meaning Lord's Day o Sabbath. Ngayon, balikan natin ang kanyang pahayag, siguruhin natin dahil kahit sa diksyonaryo daw na Greek, wala daw talaga umanong mabasa. Balikan natin Ito. Ang Greek word sa Lord's Day is Koryake. Okay? Which means Lord. Gikan sa root word nga Koryos. Koryos means Lord. Okay? Ang word nga day, gikan sa Greek word nga hemera. So kung imo na siyang illiteral pag-translate igsoon, that is Lord's Day. Dili Sunday. Kay ako i-challenge ang tanan mga CFD karon. Dirita sa gitawag og word study. Sa word study, unsay equivalent sa Sunday sa Greek. Kung ang equivalent sa Sunday mao ang gitawag og Koryake, asa ang mga lexical nga mga dictionary sa Greek nga nag-ingon ang Sunday is Koryake. Dili na mabasa. So para siguradong sigurado talaga na itong si SDA Pastor Chris Bacalares na walang mabasa umano sa Greek na ang Sunday ay Koryake. Sige nga, gamitin natin itong diksyonaryo na Collins English Greek Dictionary. Pahina 811. Ito mabasa natin. Nakita nyo? Pinakita ko yan. Hindi quotation talaga. Yung page mismo. Sunday. Ano daw ang Sunday? Koryake in Greek. Ano ngayon? Sunog ka, Pastor Chris, ano? Ang init, nasunog ako. Di daw mabasa? Di daw mabasa anong diksyonaryo ng Greek. Kaya nga, bago kayo magkakalat ng mga propagandang mali, pag-aralan yung mabuti dahil mahirap nang masusunog tayo. Sa mga
mali-maling aral ninyo. Yung isang mga ngaral na Seventh-day Adventist, anong sabi niya, mga kapatid? Ang sabi niya, ang Latina Vulgata ay Spanish version. Tinawag na ngayon na Latina, ginawa pang Spanish. Di lang yan. Bakit ginamit ni Pastor Chris Bacalares ng SDA yung Greek? Sabi niya, word study tayo ha. Kung ang Sunday, abay, parang di yata niya alam na kahit sa kanilang ministry magazine, ito, may mabasa tayo na ang Sunday ay tinatawag na Koryake, Lord's Day, sa pahina 12. O, pakita natin yan. Di yan kotisyon. Pinicturan talaga natin ang nakasulat, mga kapatid. Sunday is still called Koryake. In Spain, it is called Domingo. O, kaya nga, yung mabasa natin sa Revelation chapter 1, verse 10, sa Lydiard Translation Bible, ang mabasa natin, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. Day of rest. Sa Spanish, Revelation chapter 1 verse 10, yo voy en el espíritu en el día del domingo. O, domingo. Ngayon, ang akala niya, wala daw. Akala siguro niya, siya lang ang na may mga aklat kasi siya, mga kapatid, na ginagamit. Ilalantad natin yan. Yung pinag-chop-chop lang, iniwasan, kahit history. Lalantad natin yan. So, malinaw na ang Sunday, tinatawag na Koryake, Lord's Day. Sa Collins English Dictionary. Ito hinahanap niya. Ngayon, ano kaya ang posibleng lusot niya? Dahil nahanap na yon. Sabi niya, yung Revelation chapter 1 verse 10, wala namang mabasa talaga na Sunday. Gamit kayo ng salin na Biblia, na salin ng Katoliko, yung kapaniwalaan umano na salin. Ito, Gingon kapila, dyan ako nabalik-balikan. Naminaw magiging ang Catholic Faith Defender karon. 8 ka bersikulo sa New Testament naghisgot og unang adlaw sa simana og walay usa niining 8 ka bersikulo dinis New Testament nga adunay hiniusa nga pagsimba. Okay? Sa tibuok. okay, para sa mga di makaunawa, sige. Isasalin natin ng Tagalog ha. Gingon kapila, dyan ako nabalik-balikan. Naminaw magiging ang Catholic Faith Defender karon. 8 ka bersikulo sa New Testament. Ilan o manong bisis niya inulit-ulit. Nakikinig naman yung mga Catholic Faith Defender ngayon. 8 lamang na talata sa Bagong Tipan. Naghisgot og unang adlaw sa simana Na nagabanggit kaugnay sa unang araw ng linggo. og walay usa niining 8 ka bersikulo dinis New Testament nga adunay hiniusa nga pagsimba. At wala daw umano ni isa na talata sa Bagong Tipan na nagsabing merong isinagawang pagsamba Okay? Sa tibuok nga kalibutan. sa buong mundo. Kanang pinadayag ono, Jess? Binanggit niya yung pahayag Kapitulo 1, Jess, wala talaga. Hey, mo ni ako gitaga-tinad ang mga pinangga, no? Kaya sabi niya, mayroon pa siyang pahayag. Ito talaga, nagtaka talaga siya umano, mga kapatid. Bakit? Naminaw man ato mga igsoon karon nga mga CFD. Nakikinig man ang mga kapatid nating CFD. Ako gikatingad-an. Nagtaka Nga talaga siya. nagamit mo og mga translation nga dili Bakit gumagamit tayo, mga Katoliko, ng salin umano kasaligan na hindi paniwalaan? Anong di mamumudagan, 5 minutes na bilin, nga anong di mamumudagan
Sa inyong mga translation, Bakit daw umano? Di kayo tatakbo. Dagan. Kasi, ibig sabihin, bakit ninyo gamitin yung translation ninyong Katoliko? dagang translation sa Katolik dire. Wala ko'y Ang dami umano niyang translation ng Katoliko. Para bang walang pagkakaiba ito ni Ustad Barcelon sa debate namin. Di ba sabi ni Ustad Barcelon, dami kong mga Biblia at wala tayong mabasa sa loob ng Biblia, salitang Biblia na nakasulat sa Biblia. Yan. Di niya alam na meron pala sa dalan niya mismong Biblia. Ganon din ang sabi ni Pastor Bacalares. Dami daw niyang mga versions ng Catholic translations. Wala daw umano. Wala daw. Ano daw? sa diya, sa kadaghan nga akong gigunitan. Sa Wala dami umanong hinahawakan niya. usa nga nagingon nga pinaday ko uno Jis Domingo na So sa dami niya na version ng Biblia, mga kapatid, wala daw umano. Wala daw ni isang version ng Katoliko na mabasa na ang pahayag Kapitulo 1, versikulo 10, yon ay Domingo o Sunday. Imagine mo yan. Kung inosente ka, excuse ka nun. Pero kung alam mong katotohanan, abay, harap-harapang pagsisinungaling na yan. Bakit? Di ba kadalasan ninyo mga Seventh-day Adventist, lalo na ito si Pastor Bacalares, Cebuanong ito, at nangangaral ng Cebuano, ginagamit niya. Ginagamit nila, kadalasan, pati na yung Latina Vulgata Biblia na Cebuano kay Monsignor Riap. Catholic na salin yan. Pero nasubukan mo ba na tingnan ang pahayag Kapitulo 1, versikulo 10? Di lang yan. Ito, Catholic na salin din. Kay Monsignor Abriol. Ang sabi niya kasi, bakit nagtaka siya, bakit ang mga CFD gumagamit ng ibang salin? Gumagamit kayo ng hindi panipaniwalaang salin. Bakit hindi nyo gamitin yung salin ninyong mga Katoliko? Dahil ang dami umano niyang hinahawakan. So ibig sabihin, dahil may mabasa tayo sa ibang salin na pahayag 1:10, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. At sa Spanish, yo po'y en el Espiritu en el día del Domingo, gusto niya, at ang kapaniwalaan niyang salin, Catholic. Meron ka bang ganito na salin kay Monsignor Abriol? Ang banal na Biblia? Sige, silipin natin ang pahayag, Kapitulo 1, versikulo 10. Ito, mabasa natin. Isang araw ng linggo, sumasa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Salin ng Katoliko ito. Kaya dito pa lang, butata na itong mga ngaral ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pero di tayo magtaka. Bakit? Dahil kahit na sa kanilang aklat ng Seventh-day Adventist, alam nyo ba? Ano yung sinabi sa kanilang aklat? Ito po, Cebuano ito kasi, mga kapatid. Mahirapan talaga mga Seventh-day Adventist dito. Bakit? Ito na aklat ang dakong away. Dakong away. Sa pasiuna na pahayag, pangunahing pahayag ito, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Tingnan niyo Cebuano. Gitagna kini ni Jesus na kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna mahimong labing dako nga pagsuta alang sa kanila.
sa katapusang mga adlaw, og manggula at lalabas ang mga bulaang mga propeta. At nasa kanila mismong aklat ito. Mateo 24:11. Alang sa dugang nga pagpasantop, gihatag sa Dios, ibinagay ng Dios, ito na salita kay Juan. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng mga espiritu. Ngunit, subukan ninyo ang mga espiritu kung ito'y sa Diyos ba. Dahil maraming sinungaling na mga propeta na lalabas sa sanlibutan. Unang Juan 4:1. Hinoon, pati na dito si Ellen Goldwhite. O sa aklat nila yan, sino daw yung meaning propeta? Pati na daw umano si Ellen Goldwhite, yung Seventh-day Adventist. Kaya, bakit ikinakalat nila yung mga propaganda na mga mali-mali, mga kapatid, laban simbahang Katoliko? Di na tayo magtaka niyan. Si Ellen Goldwhite nga sa kanyang aklat na ang pamagat mga pangyayari sa wakas ng panahon, sa pahina 146, maraming titindig sa ating pulpito, kasama ang mga sulo ng kasinungalingang hula. Sinindihan galing sa sulo sa empyerno ni Satanas. Nako, sino bang may koneksyon ni Satanas? Kaya, kung may koneksyon ni Satanas, mga kapatid, batay lang ito sa aklat ninyo. Basahin ninyo ang aklat ninyo. Saan ba patungo ang Seventh-day Adventist? O sige, basahin niyo. Aklat ninyo. The Last Day Events by Ellen G. White, pahina 54. And thou, at ikaw Capernaum, close parenthesis, Seventh-day Adventist, who have been a great light, in the point of privilege, shalt be brought down to hell. Asan daw umano? Patungo? Sa kanilang aklat yan, patungong impyerno. Mga kapatid, so ingat-ingat lang dahil itong mga Seventh-day Adventist na ito ay nagpakalat ng mga kasinungalingan. Pero yung mga lumipat, meron namang bagong mga yumakap. Sige, sa susunod ating i-interview yon. Yung mga lumipat, galing sa Katoliko, biktima lang yon sa mga maling propaganda nila. No? Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, si Tata Joy Davierte, galit ka ba talibong? Hindi naman, nagpaliwanag lang. Nagpaliwanag lang. So, yun mga kapatid. Si kapatid na Billy Garcia, maraming salamat po sa suporta kapatid Billy Garcia. Maraming salamat po. Okay? So, sana sa ating pagtalakay, mataas pa ito. Kapatid na Billy Garcia, sandali. Ito. Maraming salamat po. Si Tata Joy Daverte, galit ka ba talibong? Aquarius, sa lahat na sikta, isa ito sa pinakasinungaling. Ba't iba po yung Juan 4:1? Wala pong Ellen White. Hindi. 1 John chapter 4 verse 1, ginamit nila sa kanilang aklat
na isa na daw, kanilang aklat yon, isa na daw na peking bulaang mangangaral ay si Ellen Goldwhite. Yan. Batayan sa kanilang aklat na ginamit natin. So, kaya yung sinabi nila na ang Revelation chapter 1 verse 10, hindi Sunday, mali na. Bakit? Alam nyo ba? Kahit nga si Ellen Goldwhite, sa kanyang aklat, talagang sinasabi ni Ellen Goldwhite na itong Revelation chapter 1 verse 10 ay araw ng pahinga ito. Anong aklat ni Ellen Goldwhite? Nasa aklat niya yan. At di lang yan, kung punta tayo sa aklat din Mark Finley ng Seventh-day Adventist, page 17, 18. Alam talaga nila ito, nakasulat. John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes, on the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Revelation chapter 1 verse 10. John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. So, ano daw ang Revelation chapter 1 verse 10? Lord's Day. Tanong, batay sa aklat ng Seventh-day Adventist ni Mark Finley, yun bang sa bagong tipan, mabasa ba natin na yung mga disipulo ay sumamba sa ating Panginoong Hesukristo sa unang araw ng linggo? Ito, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciples worshiped on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. See? Sa kanilang aklat yan, mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa sinabi ni Bacalaris, wala namang mabasa na sila'y nag-gather sa Sunday para magsagawa ng pagsamba. Well, tingnan natin sa The Living Bible, Acts chapter 20 verse 7. On Sunday, we gathered for the communion service with Paul preaching, and since he was leaving the next day, he taught until midnight. Sunday, they gathered together for a communion service. Ngayon, balikan natin. Sa aklat ng Seventh-day Adventist, malinaw na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay tinatawag na Day of Rest, Lord's Day. Sa ibang salin ng Spanish Bible, mabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 10, on dia de domingo foi arrebato en espiritu. Yun ang mabasa natin. Yo po'y, sa iba naman, yo po'y en el espiritu en el dia del domingo. Ngayon, kung pinandindigan ng mga Seventh-day Adventist na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday. Sige nga, anong bersyon ng Biblia, ng Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday? Wala tayong mabasa. Tingnan niyo, mga iba't ibang version. Ang mabasa natin dito, Lord's Day. Lord's Day, first day of the week. First day of the week, Lord's Day. Lord's Day. Napansin niyo ba? Lord's Day. First day of the week.
sa Aramaic Bible in plain English. Wala tayong mabasa dito na Saturday. Si Ellen Goldwhite nagsabi, Revelation chapter 1 verse 10 ay, ano daw? Lord's Day yan. At ayon kay Bacalares, ano ang palusot ni Bacalares? Abay, kung Lord's Day talaga, Sunday, sa Revelation chapter 1 verse 10, dapat pag-aralan natin ang salita sa Grego. At sa Grego, ayon sa kanya, Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriake. Okay? Which means Lord. Gikan sa root word nga Kyrios. Kyrios means Lord. Okay? Ang word nga day, gikan sa Greek word nga hemera. So kung imo na siyang literal pag-translate igsoon, that is Lord's Day. Dili Sunday. Kay ako i-challenge ang tanan mga CFD karon. Dirita sa gitawag og word study. Sa word study, unsay equivalent sa Sunday sa Greek. Kung ang equivalent sa Sunday mao ang gitawag og Kyriake, asa ang mga lexical nga mga dictionary sa Greek nga nag-ingon ang Sunday is Kyriake. Dili na mabasa. Jose, parang konbensido siya, di yan mabasa sa Greek na ang Sunday ay tinatawag na Kyriake. Kaya nga, Pastor Bacalares, no? Dami namang mga nagsubaybay sa inyo na 70 Adventist at hindi 70 Adventist. Pag-aralan mong mabuti yung mga pahayag mo dahil lalong mapahiya ang siktang tatag nila ni Ellen Goldwhite. Bakit? Imagine, di daw mabasa sa Greek ang salitang Kyriake sa Sunday. Ginamit na natin itong Greek Dictionary, mga kapatid. Ipasilip natin muli. Tingnan nyo. Sunday. Di ba tinawag na Kyriake ang Sunday? Kahit na ang Sabbath din dito, Sabbath, Kyriake. Sunday, Kyriake. So yung sinabi ni Pastor, di talaga mabasa, butata na si Pastor. At yung sinabi niya na dapat gamitin ninyo salin Katoliko, Revelation chapter 1 verse 10, dahil hindi yan Sunday, walang mabasang Sunday. Gingon kapila gid ako balik-balikan na minaw magid ang Catholic Faith Defender karon. 8 ka bersikulo sa New Testament naghisgot og unang adlaw sa semana og walay usa niining 8 ka bersikulo dinis New Testament nga adunay hiniusa nga pagsimba. Okay? Sa tibuok nga kalibutan wala oy kanang pinadayag uno Jis. Hey, mo ni ako gitaga-tinag ang mga pinangga, no? Naminaw man ato mga igsoon karon nga mga CFD. Mo ni ako gikatingad-an. Ngano nagamit mo og mga translation nga dili kasaligan? Ngano di ba mumudagan? 5 minutes na bilin. Ngano di ba mumudagan sa inyo mga translation? Na ako'y dagan translation sa Catholic dire. Wala ko'y usa diya sa kadagan nga akong gigunitan. Walay usa nga nagingon nga pinadayag uno Jis. Domingo na siya. So, sa dami na kanyang hinahawakan na salin ng Katolikong Biblia, wala ni isa nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay linggo. Wala daw umano. Nako, kaya study naman, research naman pag may time. Bakit? Masusunog ka. Katolikong salin ang hanap mo. Ito isang Monsignor Abriol, isang araw ng linggo. Suma sa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Meron. Kaya kung sinabi mong wala, sunog ka dito. Mangangaral ka pa naman, pastor ka naman ng
Seventh-day Adventist. At, yon, sinagot natin yung sinabing si Father Darwin ay sabadista na daw. Si Father Darwin sabadista na, nanaginip lang itong Seventh-day Adventist na ito, mga kapatid. No? So, kaya, inawakan nila ang iba't ibang salin ng simbahang Biblia ng simbahang Katoliko. Ibig po sabihin na Katoliko na din kayo dahil hinawakan ninyo yung iba't ibang salin. Pero ang problema lang, sa kanilang paghawak, etong aral ng Seventh-day Adventist, pinangalanan na nga Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate, ginawa pang Spanish translation. Gi-compile ra gyud ninyo nga Bible mao ang Latina Vulgata. Unya kanang Latina Vulgata secondary source of evidence ra na siya. Dili gyud na siya ang original nga lengguwahe. Kay ang Latina Vulgata Spanish na siya nga translation. Nase, imagine, Seventh-day Adventist yan, binasa na niya Latina Vulgata, pagkatapos ginawa pang Spanish translation. Kaya nga tinawag Latin Vulgate dahil Latin, hindi Spanish Vulgate. Kaya mga mahal naming mga kapatid na Seventh-day Adventist, panahon na. Muni-muni na naman. Dahil sa ating pagsagot dito, nalantad natin yung mga maling propaganda ng Seventh-day Adventist. At tandaan natin ang kasinungalingan, kung ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero kung ikaw ay 70 Adventist ngayon na nakinig at nasaktan ang damdamin, abay, ihingi ako ng tawad. Pero kung nasaktan ka man, sana'y tiisin mo yan. Dahil tulad sa isang mabisang gamot, pag ang isang sugat ay gagamutin, maramdaman mo talaga ang hapdi at kurot. Ngunit sa likod niyan ay meron talagang kagalingan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong.